Maulang umaga o gabi po sa inyong lahat dyan! Sana po ay palagi kayong nasa maayos na kalagayan, kasama na ng inyong buong pamilya. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagkikinig at pagsubaybay sa ating channel. Naway wag po kayong magsawang makinig sa mga kwentong ibinabahagi namin para lamang sa inyo. Muli ako po si Misuna ko, ang inyong lingkod na narrator sa araw na ito. Pero bago po tayo magsimula sa mga nais pong magpa-shoutout, ay i-comment nyo lang po ang inyong pangalan at kung saan kayo nakatira. At sa mga nais nyo pong ipabati, at baka ma-shoutout po namin kayo sa mga susunod nating upload. At abangan nyo po ang aming shoutout pagkatapos ng kwento. At malay nyo, pangalan nyo na ang aming isi-shoutout. So simulan na po natin ang kwento. At samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Pilyong only child at only grandson ni Lola Aurora na si Prince ay nagulat nang may makitang white lady sa mansyon. Hindi lamang isang normal na white lady, kundi isang morenang white lady. Magiging masaya kaya ang bakasyon ni Prince sa Pilipinas? O mapapauwi agad siya sa abroad dahil sa takot sa babaeng morena na white lady? At paano naman kung mahulog ang loob niya rito? Nababagay kaya sila sa isa't isa? Kung oo, paano ang mga tutol sa kanila? Maipaglalaban kaya nila ito? O tatakasan ang nararamdaman at ililibing na lamang? Lola! Sigaw ni Prince at mabilis na sinalubong ng yakap ang matanda. Ang laki mo na, apo! Miss na kita! Sambit ni Lola Aurora at hindi napigilan ng sariling mapaluha. Ako rin po, Lola. Kaya huwag ka na pong umiyak, ha. Hindi na po ako aalis sa iyong tabi. At aalagaan kita. Napangiti si Lola Aurora sa sinabi ng kanyang nag-iisang apo. Wala ka bang kasamang nobya? Biro pa niya at tumawa naman. Wala po eh. Akala ko ba hinahanapan mo na ako ng asawain? Ay nako, pasaway ka talaga. Halika na at pumasok na tayo sa loob. Kukunin na sana ni Lola Aurora ang daladalang mga bagahe ni Prince, ngunit pinigilan siya ng kanyang apo. Kaya ko na po ito, Lola. Pinalinis ko na pala yung dati mong kwarto sa itaas. Umakyat ka na muna at ayusin mo na ang mga gamit mo at bumaba na para kumain. Ipagluluto kita. Ipinagluto na pala kita ng paborito mong pinakbet. Iinitin ko lang. Tumango naman si Prince at agad nang sinunod ang sinabi nito. Inayos niya ang kanyang mga gamit sa itaas bago naligo at nagbihis na. Pagbaba ay naabutan niya si Aurora na naghahain. Tulungan na po kita, Lola. Pagpipirsinta pa niya, ngunit inilingan lamang siya ni Aurora. Huwag na, apo, kaya ko na ito. Maupo ka na lang dyan. Patapos naman na ako sa paghahain. Ganoon nga ang ginawa ni Prince. Naupo siya at pinagmasdan na lamang ang kanyang lola na pinaghahain siya ng makakain. Isa ito sa mga bagay na namimiss niya nung nasa US pa lamang siya. Ang lutong bahay at ang isang kasamang kumain. Habang kumakain, napuno ng tawanan, kwentuhan at kamustahan sa lamesa. Talaga, apo? Natatawang tanong ng kanyang lola. Opo, Lola. Diba sabi ko po dati sa inyo, pangarap nating dalawa na makakita ng snow. Kaya naman dinalhan kita. Nasa maleta nga po at sigurado akong natunaw na yun. Kwento pa rin ni Prince bago uminom ng tubig dahil muntik na siyang mabulunan. Ay nako, kahit kailan talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Huwag kang magsasalita na may laman ng bibig mo. Ikaw nga rin po eh. May laman din yung bibig mo. Ay, wala naman na. Inosenteng saad ng kanyang lola. Ay no,
Pustiso? Humagalpak ng tawa si Prince, ngunit agad siyang natigil nang duruin siya ng tinidor ng kanyang lola. Gusto mo ba talaga sa labas matulog, apo? Ito naman si Lola, di na mabiro. Pagtanda mo, mabubungi ka rin. Tandaan mo yan at abangan mo. Pananakot pa niya, pero tinawanan lamang siya ni Prince. Parehong miss ng maglola ang isa't isa. Kaya naman tumagal sila ng halos 1 oras sa hapagkainan. Nagpresentang maghugas ng pinggan si Prince, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang lola dahil may pupunta rin daw naman na kasambahay mamaya para maglinis at maghugas. Hindi na nga nakipagtalo pa si Prince at agad nang bumalik sa kwarto para magpahinga. Napagod din kasi siya sa biyahe. Ilang sandali pa ang lumipas, nakatulog na siya. Maghahating gabi na nang magising bigla si Prince dahil nakaramdam siya ng pagkauhaw. Anong oras na ba? Bulong niya bago binuksan ang lampshade sa tabi at doon ay nakitang 3:00 na ng madaling araw. Lagot. Bakit ba kasi 3:00 pa akong nagising? Ayos. Bulong niya at nagdadalawang isip kung bababa siya para uminom o hayaan na lamang ang uhaw na nararamdaman. Ayos, babangon na nga lang. Naiinis siyang bumangon sa kama at isinantabi ang takot na nararamdaman. Matatakotin kasi siya at sa pagkakaalam niya, 3:00 ng madaling araw, ito ang oras na nagpapakita ang mga multo o mga bagay na hindi nakikita ng mga tao. Mabuti na lamang at may isang ilaw sa kusina na nakabukas. Lumapit siya sa ref at kumuha ng malamig na tubig bago ito ininom. Kumuha pa siya ng isang bottled water para dalhin sa kanyang silid. Pagkasara niya ng ref, nagulat siya nang may maaninag na babaeng nakatayo sa may hallway. Kitang-kita niya mula sa kusina. Nakasuot ito ng dress na puti at mahaba ang buhok nito. Ang ilaw sa kusina lamang kasi ang nagbibigay liwanag at dim light pa yon, kaya hindi makita ni Prince ang buo nitong itsura. Pero isa lamang ang sigurado niya, hindi ito nakaapak sa tiles na para bang lumulutang ito. Nangilabot ang buong katawan niya sa takot nang makitang nakatingin sa kanya ang babae. Madilim ang mukha nito, pati ang kamay na may hawak na kandila na walang sindi. Sino yan? Sigaw niya, nagbabaka sakaling may sumagot. Anong kailangan mo? Bakit nandito ka sa mansyon? Magkakasunod na kabadong tanong niya. Dahil dito ako nagtatrabaho. Sigaw naman na sagot ng white lady gamit ang malalim at malamig na boses. Parang tumayo ang lahat ng balahibo sa katawan niya nang marinig ang boses ng white lady. Nakakapagsalita ka? Naiintindihan mo ang sinasabi ko? Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Tanong niya at nagsimulang humakbang palapit kay Prince ang white lady. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit! Pigil niya rito, ngunit nagpatuloy lamang ang white lady, kaya naman napasigaw na siya sa takot. Lola, may multo sa mansyon! Sigaw niya ng malakas nang makalapit ito. Maya-maya pa, naramdaman ni Prince na may papalapit na yabag sa kanila. Parang nawala ang takot sa buong katawan niya nang makita ang kanyang lola. Apo, ano ang nangyari sa'yo? At bakit ka sumisigaw? Lola, may multo po sa mansyon! Natatakot niyang saad at mabilis na tumakbo papunta sa likuran ng kanyang lola para magtago. Ano bang multo ang sinasabi mo? Walang multo rito. Ayan po, may white lady. Sinilip ni Prince ang white lady bago tinuro sa kanyang lola. Natatawang binuksan ni Lola Aurora ang ilaw at doon nakita ng buo ni Prince ang itsura ng white lady.
Maitim ang paa nito, pati ang muka. Kaya hindi niya makitang nakaapak ito dahil morena ang babae. Ang mahaba nitong buhok ay abot puwet at nakasuot ito ng puting dress na hanggang sa baba ng tuhod. Apo, hindi naman yan multo. Siya si Reyna, ang kasambahay na sinasabi ko sa'yo. Tiningnan ni Prince ang sinasabi ng kanyang lola. Ngunit kahit na sinabi nitong hindi ito multo, hindi pa rin mawala ang takot sa kanyang katawan. Bakit po ganyan yung itsura niya, Lola? Bulong niya na narinig naman ni Reyna. Mahilig talaga ako magsuot ng dress. Sagot naman ni Reyna o ang babaeng white lady. Siya po palang sinasabi mong apo, Lola. Ngumiti si Reyna, nakita ang ngipin. Mas lalong nanlalaki ang mata ni Prince nang makita ang mapuputi ngunit nakakatakot nitong ngipin. Bumalik na sa kwarto si Prince dahil sa takot. Kahit pilit na sinasabi ng lola niya na tao si Reyna at hindi white lady, hindi pa rin nawala ang takot sa kanya. Kapag naaalala niya ang tingin nitong parang nanlalamon at ang malalim at malamig nitong boses, kinikilabutan siya. Kasambay siya rito. So ibig sabihin, palagi ko siyang makikita. Pagkausap niya sa sarili. Oh no, I can't do that. Bukas sa bukas rin, sasabihin ko kay Lola na humanap kami ng bagong kasambahay. Wait, no. Baka sabihin ni Lola na ang sama ko namang tao. Sasabihin ko na lang sa kanya na hindi na namin kailangan pa ng kasambahay. Yes, that's right. Mabilis na napabalikwas ng bangon sa kama si Prince nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Lola, is that you? Tawag niya ngunit walang sumagot. Sa halip, kumatok lamang ito ulit ng 3 beses. Kahit na kinakabahan, bumangon pa rin siya at binuksan ang pinto. Ngunit parang tumakas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nang muling masilayan ang babaeng white lady. Hindi nga white lady, kundi morenang white lady. Dahil morena ang kulay ng kutis nito. Anong ginagawa mo rito? Tiningnan niya ang dala-dala nito at nakitang may dala itong isang bottled water na galing sa ref. Nakalimutan mo tong tubig mo. Sabi ni Lola Aurora, iakyat ko raw to sa'yo. Iniabot nito ang bottled water at agad rin namang kinuha yon ni Prince. Tatalikod na sana si Prince nang biglang hawakan ni Reyna ang kanyang palapulsuhan. Napasigaw sa takot si Prince dahil sa lamig ng kamay nito. Para ka namang bakla! Mahinang sambit ni Reyna bago seryosong tumingin sa mga mata ni Prince. Sleep well. Anya at ngumiti ng malapad. Kitang-kita ang lahat ng mapuputing ngipin. Hindi nawala sa isipan ni Prince ang sinabi at ekspresyon sa mukha ni Reyna. Kaya naman, hindi na siya nakatulog pa hanggang sa sumikat ang araw. Apo, kumusta naman ang tulog mo? Bungad na tanong ni Lola Aurora nang maupo si Prince sa kanyang tapat. Hindi sumagot si Prince at tulala lamang sa kawalan. Nasa isip pa rin kasi niya ang itsura ng morenang white lady. Gusto mo ba ng kape? Nangilabot agad ang buong katawan ni Prince nang marinig ang boses na yon. Hindi na. Saad niya, ngunit hindi nakinig si Reyna at nilapagan ng isang tasang kape si Prince. Magkape ka para magising naman ang kaluluwa mo. Nakangiting saad pa niya. Pinagmasdan naman ni Prince ang buong itsura nito at doon nakitang nakalugay ang mahaba nitong buhok at nakasuot na naman ito ng bestida, ngunit ngayon kulay itim na. Wala namang ibang ibig sabihin ang sinabi ni Reyna, pero para kay Prince, meron. Pakiramdam niya ay sinasabi nito na magkape siya para magising ang kanyang kaluluwa na kukunin ni Reyna mamayang gabi. Kumain ka na, apo.
Si Reyna ang nagluto ng pagkain natin. Sabi ni Lola Aurora, paborito mo raw ang itlog na may kamatis. Kaya ayan na ang niluto ko. Tiningnan ni Prince ang kanyang plato. Wala namang kakaiba sa ulam na ginisang kamatis na may itlog. Ngunit sa pagtingin niya, ang kulay dilaw na itlog ay naging itim na. Hindi pinansin ni Prince ang sinabi ni Reyna at nakafocus lang siya sa pagkain. Pag-angat niya ng tingin, nagulat na naman siya nang makita na nakaupo na ito sa tapat niya at pinagmamasdan siyang kumain. Sige na, kumain ka na. Marami pa akong niluto, no? Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya parang horror story kay Prince. Pinagmasdan ni Lola Aurora si Reyna at si Prince naman ay hindi niya maiwasang matawa sa kalagayan ng dalawa. Matagal nang kasambahay ni Lola Aurora si Reyna. Mabait itong bata, dalaga, maganda't masayahin at morena. Iyon ang nagustuhan ng kanyang lola sa dalaga, ang pagiging masayahin at mabait nito. Lalo ring gumaan ang loob niya sa dalaga dahil morena ang kulay ng balat nito. Noon pa man kasi, pinangarap na ng lola niya na magkaroon ng kayumangging balat. Dahil pakiramdam niya, natural ang kulay na ito, hindi dapat kinakahiya, kundi ipinagmamalaki. Sumapit ang hapon ng araw na yon at napagpasyahan ni Prince na magliwaliw muna. May mga kaibigan din naman kasi siya rito sa Pilipinas na nakilala niya sa US. Are you up for a drink? Bungad na tanong ni Prince nang sagutin ng kaibigan ang tawag. Do you mean right now? Yes. Baka nakakalimutan mong nasa Pilipinas pa ako ngayon. Natatawang sagot ni Zild. Si Zild ay anak ng kaibigan ng parents ni Prince. Nagkakilala sila nang minsang pumunta ito sa kanilang bahay. I know that. Kaya nga kita niyayayay dahil nasa Pilipinas din ako. Nakangiting sambit niya. Duff, kailan pa? Sige, I'll go with you. Papasok na sana sa loob si Prince nang maalalang nakalimutan niyang sabihin kung saang club sila magkikita. Kaya naman tinext na lamang niya yon sa kaibigan. Ang saya mo ngayon ah. Girlfriend mo? Halos mabitawan ni Prince ang cellphone nang marinig ang boses ni Reyna sa kanyang tabi. Son of a... Kanina ka pa ba dyan? Napadaan lang naman ako. Simpleng sagot nito bago naghibit balikat at naglakad na paalis. Napatingin si Prince sa kanyang braso at dooy nakitang nakatayo ang kanyang mga balahibo. Ay, para talaga siyang multo. Bigla-bigla na lang sumusulpot. 8:00 pa lamang ng gabi, ngunit ang mga tao sa club ay hindi na mabilang sa dami. Here, bro! Sigaw ni Zild habang kumakaway. Napangiti si Prince nang makita ang kaibigan bago lumapit doon. Ngunit nagtaka siya nang makitang may kasama itong babae. Nag-fist bump sila bago naupo. Kanina ka pa ba rito? Yeah? Maikling sagot ni Zild. Napatingin naman si Prince sa babaeng kasama nito. Kaya agad na umayos ng upo si Zild at awkward na ngumiti. Nakita ni Prince na may binulong si Zild sa babae, dahilan para tumayo ito at umalis. Okay, who's that? Kunot noong tanong niya dahil sa kanyang pagkakaalam, wala namang girlfriend ang kaibigan. She's just, one of the girls here I met just a while ago. So ikaw, bakit ka pala biglang bumalik ng Pilipinas? Pagbubukas ni Zild ng usapan bago tinaas ang kamay para tumawag ng waiter. Wala naman. Our companies are doing good. And I just wanted to spend my vacation with Grandma. You mean Lola Aurora? Tumango si Prince bilang sagot. May lumapit na waiter kay Zild. Nag-order naman ito ng inumin nilang dalawa. Our drinks is on me. Ako man lilibre. Presenta ni Zild. Talaga? Takang tanong ni Prince at natatawa.
Kilala kasi si Zild bilang isang kuripot na lalaki sa magkakaibigan. Hindi na ako tatanggi. Alam kong minsan ka lang manlibre. Natawa na lamang si Zild at hindi na dinagdagan pa ang sinabi ni Prince. Bakit ka biglang nag-aya ngayon? At ako lang talagang inaya mo ah. Sinamaan ng tingin ni Prince ang kaibigan. Paano ba naman kasi may malisyosong ngiti na nakapaskil sa labi nito. Hindi tayo talo pre. Wala naman akong sinasabi ah. Defensive ka naman masyado. Tigilan mo nga ako, Zild. Ikaw nga yung may kasamang babae ngayon eh. Ngayon lang. Hindi lang yun. Nakapalupot pa sa'yo. She's just a fubu. Don't worry. Wala pa namang nagpapatibok ng puso ko eh. Oops. Huwag mo nang ituloy yan. Alam ko na yung sasabihin mo. Kabisado mo na ako ah. Kabastusan kasi ang gustong iparating ni Zild. Oo naman. Manya ka kasi. Napabusangot tuloy ang kaibigan niya. Ikaw ba? May nagpapatibok na ba ng matigas at pilyo mong puso? Natigilan sandali si Prince. Nagulat siya nang biglang maalala ang mukha ni Reyna nang una niya itong makita. Morenang white lady. What? Hindi makapaniwalang saad ni Zild. Meron na pare. Grabe. Hindi lang bumibilis yung tibok ng puso ko. Pati balahibo ko nagsisitayuan. Yung si Junjun mo ba napapatayo din? Mabilis na dinampot ni Prince ang ice cube bago binato kay Zild. Napakaburara talaga yung bibig mo, no? Walang pinipiling lugar. Ito naman di na mabiro. Parang di binata. Sinamaan ng tingin ni Prince si Zild kaya naman napatikom ito ng bibig. Para kang bakla. Boses iyon ng morenang white lady. Bigla-bigla na lamang niyang naalala ito. Pare, naniniwala ka ba sa multo? Multo? Oo naman. Probinsya na kasi ang side ni Lola sa side ni Mommy. Kaya yung mga pamahiin na yan ay naniniwala ako. Bakit? Pamahiin? Oo, yung mga pamahiin na bawal magwalis sa gabi kasi lalabas daw yung grasya. Ano naman yung mga tungkol sa multo? Wala akong masyadong alam eh. Basta, isa lang ang alam ko. Ang mga aswang ay tao lang din. Nagbabago lang ang anyo kapag gabi. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Prince sa narinig. Alam mo, nung buntis si tita, naglalagay kami ng bawang at asin sa labas ng bahay kasi pangontra daw yun sa mga aswang eh. Pagpapatuloy ni Zild bago kumuha ng isang bote ng beer at ininom yon. Ganon din ang ginawa ni Prince. Oh, bakit parang nanginginig ka pare? Anong nanginginig? Hindi ah. Sus, hindi raw. Natatakot ka ano? Natatakot? Ay nako, bakit naman ako matatakot? Ano ako, bakla? Halos mautal ng saad niya. Napailing na lamang si Zild bago sumeryoso ang muka. Pero alam mo, ang mga aswang kasi, nasa probinsya lang. Nasa syudad tayo. Anong gagawin dito ng aswang? Hindi na sumagot si Prince. Uminom na lamang habang nakatingin sa mga taong nagsasayawan. Pero ang kanyang isipan ay nasa kuwento pa rin ni Zild tungkol sa mga aswang. Madaling araw nang nakauwi si Prince. Nakainom na siya ngunit hindi pa naman sobrang lasing. Aswang? Hindi totoo yung aswang na yun, no? Ayst. Naglakad siya sa hagdan papunta sa itaas nang mapansin niya na may nakatayong figura ng tao. Sino yan? Biglang lumingon ang nakita niyang figura at nagkatitigan sila sandali. Ah! Multo! Sigaw niya na parang bakla. Mabilis siyang napatakbo papunta sa kusina dahil sa takot. Lah, ano na naman kayang nangyari dun? Kunot noong tanong ni Reyna habang nakatingin kay Prince. Dahil curious siya
Sinundan niya ito sa kusina at doon ito nakitang naghilamos. Nanginginig ang buong kamay nito at parang takot na takot. Maya-maya pa, kumuha ito ng bawang at binulsa. "Hoy, ayos ka lang?" Muling napasigaw si Prince at napatalon sa takot. "Ano ba? Sigaw ka ng sigaw dyan! Tulog na si Lola Aurora, kaya huwag kang maingay." Hindi pa siya natatapos magsalita nang bigla na lamang tumakbo ng mabilis si Prince papunta sa kwarto nito. Ano nangyari doon? Makatulog na nga lang din. Parang bata naman kasi yung lalaking yun. Saad niya bago ngumiti. Ngunit nagtaka siya nang may maramdaman sa gilid ng kanyang labi. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang palad at doon niya nakapa ang sumingaw na ketchup sa gilid ng kanyang labi. Baka akala niya vampira ako. Naiiling niyang saad bago pumunta sa kanyang kwarto kung saan siya natutulog. Good morning sa pinakamaganda kong Lola Aurora. Masiglang bati ni Prince bago niyakap sa likod ang kanyang lola. Good morning to Apo. Mukhang maganda ang gising mo ah. Yes, of course. Nagpray po kasi ako bago matulog. Tumingin naman siya kay Reyna na naglalagay ng pinamiling groceries sa ref. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Yup. So what's for breakfast? Oh, may natira pa kami ni Reyna kanina. Tingnan mo na lang dyan. Pinatakpan ko yun sa kanya. Saad ng kanyang lola bago tinuro ang pagkain. Tira? Yes, Apo. Lola naman eh. Ayoko ng tira-tirang pagkain. Well, wala kang choice. 11:00 na kaya tapos na kami. Kung maaga ka lang sanang gumising, edi sana nakasabay ka sa amin. Oops, tama na hala. Baka mawalan ka na ng hininga, kakarap. Putol niya sa sasabihin ng lola. Gusto mo bang initin ko na lang yung pagkain para sa'yo? Tanong ni Reyna bago uminom ng apple juice. Apo, ayos ka lang ba? Nag-aalalang inalalayan ng kanyang lola si Prince dahil muntik na itong mahulog sa upuan. I'm fine. Nagmamadali itong bumalik ng upo at inayos ang postura. Bakit po parang namumutla ka yata? Tanong ni Reyna sa kanilapit ang muka kay Prince. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Prince sa ginawa ni Reyna at agad na lumayo. Ngunit nagulat silang lahat sa sumunod na nangyari. Bigla kasing tumayo si Prince at natumba na para bang nanghina ang tuhod nito. Prince, ano ka ba naman? Inaantok ka pa ba? Singhal ng kanyang lola na na-stress na sa pagiging clumsy ng apo. I'm fine, Lola. Maghihilamos lang po muna ako sa CR. Palusot niya at mabilis nang pumunta sa CR at naghilamos na. Pagkatapos ay lumabas na siya, ngunit si Reyna ang sumalubong sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ba ako sinusundan? Anong sinusundan? Iihi din ako, no? Okay, huwag kang assuming. Mataray na sagot ni Reyna sa kasinamaan si Prince ng tingin. Kinilabutan ang binata dahil doon at agad na bumalik sa kusina. Ayos ka lang ba talaga, Prince? Apo, namumutla ka ha? May sakit ka ba? Lumapit ito kay Prince at hinipo ang noo at leeg nito. Ayos lang po ako, La. Kulang lang po yata ako sa tulog. Kulang sa tulog? 11:00 ka na nga gumising. Hindi nakasagot si Prince at umiwas lamang ng tingin. Nagsimula na rin itong kumain dahil nag-iingay na ang mga bulate nito sa tiyan. May problema ba? Hindi ka ba komportable sa kwarto mo? No, Lola. It's not that. Tumigil siya sandali bago tumingin sa lola niya. Tumango naman ito na parang sinasabi na ipagpatuloy niya ang gustong sabihin. It's about Reyna. Si Reyna? Bakit? May problema ba sa kanya? Wala naman po. Well, do you know her personally? It's just, I don't trust her.
Matagal na rito si Reyna. Parang apo na nga ang ituring ko din sa kanya eh. Kahit minsan, Kahit minsan ano, medyo may mga weirdo siyang ginagawa. Saad ng kanyang lola, ngunit sa loob-loob gusto nang tumawa. Nahahalata niya kasing natatakot ang pilyo niyang apo kay Reyna. Simula ng gabi na makita niya ito sa pasilyo at napagkamalang white lady. katulad po ng ano. Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Biglang sulpot namang saad ni Reyna. Dino, bakit naman namin pag-uusapan ka? Defensive niyang sagot at agad nang binalik ang atensyon sa pagkain. Lihim na lamang nanatawa si Lola Aurora at nakaisip ng ideya. Nang sumapit ang gabi, naisipan ni Prince na manood ng horror movie para matest ang sarili. Nahihiya lang kasi siyang aminin sa sarili na natatakot siya sa morenang white lady na nasa mansyon. Hindi naman nakakatakot tong The Ring eh. Bulong niya at naghanap ng ibang mapapanood hanggang sa nakita niya ang pelikulang The Nun. Gusto sanang patayin ni Prince ang ilaw sa sala, ngunit nakapatay na kasi ang ilaw sa kusina. Hindi kasi siya sanay nang walang nakikitang maliwanag, kaya naman nakabukas ang lahat ng ilaw sa sala. Hindi nakita ni Prince ngayong hapon si Reyna, kaya naman pakiramdam niya umalis ito at bukas pang babalik, kaya't malaya siyang tumambay sa sala. Ngunit doon siya nagkakamali dahil kababalik lamang ni Reyna. Dahil bumili kasi ito sa kanto ng balot at iba pang tusok-tusok dahil paborito niya ito. May gana pa siyang manood ng horror ha? Sa akin nga takot na takot. Iling na iling niyang bulong at nakaisip ng isang piliyang ideya. Mahal ang kuryente ngayon. Tingnan na lang natin. Nakangiti niyang bulong at dahan-dahang lumapit sa switch ng ilaw sa sala. Tiningnan ni Reyna ang TV at doon nakita niyang nasa exciting part na. Nang balingan niya ng tingin si Prince, ay yakap nito ang unan habang ang isang kamay may hawak pang popcorn. Hinintay muna ni Reyna na dumating ang exciting scene part ng pelikula kung saan magpapakita na ang multong madre. Humigop muna siya ng sauce sa hawak na disposable cup bago pinatay ang ilaw. Dahil doon, napasigaw ng malakas si Prince sa takot. Kahit madilim, nakita niya kung paanong mapatalon si Prince sa sofa dahil sa takot. Sa halip na tumawa ay dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng binata. Naramdaman naman ni Prince ang yabag ng papalapit sa kanya. Kaya't nag-angat siya ng tingin. Ngunit mas lalo lamang siyang natakot nang makitang si Reyna ito at may dugo sa gilid ng labi. Wala na siyang sinayang na oras. Agad siyang tumakbo papunta sa itaas dahil sa takot. Nagkandadapa-dapa pa ito sa kakamadali. Dahil sa nakita, napahagalpak na lamang ng tawa si Reyna bago muling binuksan ang ilaw. Kinaumagahan? Lola, talagang hindi ko na kaya. Magpa-blessing na kaya tayo nitong mansyon. Iyan ang bungad niya sa kanyang lola pagdagising niya. Ano na naman ba ang napaginipan mo, apo? Meron pong masasamang espiritu rito sa mansyon. Kaya kailangan po nating magpa-blessing ulit, Lola. Apo, walang multo rito sa mansyon. Kumalma ka nga lang. Ay nako! Natatawang saad ng kanyang lola. Magsasalita pa sana si Prince para piliting ipa-blessing ang mansyon, ngunit tumalikod na si Lola Aurora. Nang habulin niya ito, bigla niyang nakasalubong si Reyna. Kaya naman sa halip na sundan ang matanda, mabilis pa sa 4:00 tumakbo na lang siya palabas kung saan wala si Reyna. Magandang babae si Reyna, mas lalo itong gumaganda dahil sa balat nitong kayumanggi. Maganda rin ang boses niya, pero para kay Prince, ang lahat ng mga maganda sa babae nakakatakot sa kanya. You go down just like Holy Mary, Mary on the cross.
Napapatago na lamang si Prince sa likod ng kanyang lola kapag naririnig na kumakanta si Reyna. Akala niya yun na ang pinakanakakatakot. Ngunit para siyang sinaksak ng patalikod ng kanyang lola nang utusan siya nitong samahan si Reyna sa bodega para itambak ang mga lumang gamit. Ikaw lang naman ang kasambahay rito Pero bakit pati ako inuutusan ako ni Lolang samahan ka? Tantrums ni Prince habang naglalakad. Nakasunod lang naman dito si Reyna. Pababa na sana sila sa madilim na hagdan at tanging flashlight ang hawak ni Reyna ang kanyang dala. Dahil sa dilim ay hindi maiwasan ni Prince na matakot. Ayusin mo naman yung paghawak mo ng flashlight. Walang narinig na sagot si Prince mula sa dalaga, kaya naman nilingon niya ito. Ngunit katulad ng dati, walang buhay pa rin na nakatingin ang mga mata nito sa kanya. Okay. Yun na lamang ang tanging nasabi ni Prince bago bumalik sa paglalakad. Inayos nila ang mga gamit doon at nang matapos ay nagkatinginan silang dalawa. Nagtaka naman si Prince dahil hindi niya maiwasang tumingin sa dalaga. At habang tumatagal na nakatitig siya rito, napapansin niya na gumaganda ito. Ngunit panandalian lamang yon dahil bigla na lamang ngumiti si Reyna at biglang humakbang palapit sa kanya ang dalaga. Napaatras naman sa kaba si Prince at hindi na nga nila namalayan na naghahabulan na pala sila pabalik sa sala. Sa bawat utos ni Lola Aurora na magkasama sila, hindi pinapalampas na Reyna ang pananakot kay Prince. Natutuwa kasi siya sa reaksyon nito dahil para itong batang nanunood ng horror movie kapag nakatingin sa kanya. At sa halip na tawagin ni Prince si Reyna sa pangalan nito, ay White Lady ang tawag niya rito. Gusto mo ba ng merienda, Prince? Alok ni Reyna, saka iniabot ang isang steak na barbecue. Nag-aalangan man si Prince ngunit kinuha naman niya ang binigay nito. Salamat, morenang White Lady. Mahinang saad nito, ngunit narinig naman yon ni Reyna. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, bakit hindi ka pa umuwi sa inyo? Talaga bang gusto mo na akong umalis rito? Hindi naman. Sa malayo kasi ako nakatira. Sa malayong probinsya. Saad niya saka ngumiti kay Prince. At sa unang pagkakataon ay hindi nakaramdam ng takot si Prince sa sinabi nito. And you are providing for them? 5 kaming magkakapatid. At ako ang panganay. Breadwinner din kaya ayun, nandito. Mahirap yan. Tama ka, mahirap nga. Pero kapag para sa pamilya mo, magtitiis ka na lang eh. Tumayo si Reyna bago tinapik si Prince sa balikat. Kaya huwag mo na akong paalisin ha, dahil daig ko pa nga ang may hinuhulugang pera sa Bombay. Natatawang saad niya bago umalis. Ang simpleng pag-uusap nilang yun ay parang nakilala ni Prince ang kabilang pagkatao ng dalaga. Isang dalagang matatag na isinasakripisyo ang sariling pangarap upang suportahan ang kanyang pamilya. Saan ka pupunta? Ha? Sa labas magsasampay, bakit? Tulungan na kita. Nagulat naman si Reyna sa narinig at mas lalo pa siyang nagulat nang agawin ni Prince ang dala niyang basket at ito na ang nagbitbit. Ang bigat nito Kaya ka hindi tumatangkad eh. Pangaasar niya. Sinamaan naman siya agad ng tingin ni Reyna, ngunit tumawa lamang ito. Wow! So hindi ka natakot sa akin ha? Tiningnan ni Prince ang suot nito. Nakasuot na naman ito ng dress na abot hanggang talampakan. Hindi na. Pero ikaw pa rin yung morenang White Lady dito sa mansyon. Morenang White Lady? Hindi makapaniwalang sambit niya. Tinawanan lang din naman siya ni Prince. Nasanay na kasi ako sa'yo ngayon dahil palagi kitang nakikita sa mansyon. Pero syempre, nagugulat pa rin ako pag bigla ka nalang kumakanta. Saka, hindi naman totoo ang multo eh.
So talagang hindi ka na natatakot sa akin? Hmm? Hindi na. Minsan nagugulat lang. So bakit may dala kang bawang ngayon at supot ng asin? Huwag mo sabihing magsasangag ka, ha? Natatawang saad ni Reyna bago kinuha sa likod ng bulsa ng short ni Prince ang bawang at asin. Hindi sa akin yan. Napapahiyang umiwas siya ng tingin at bahagyang namula ang pisngi niya. Naiiling na lamang si Reyna at pinipigilan ang matawa. Maya-maya pa, sinimulan na nilang isampay ang mga kumot at kurtina. Kaya ko namang isampay ang mga ito. Di mo na kailangan tumulong. Saad ni Reyna habang nagsasampay bago inilingan si Prince. I know. But I wanted to help you. Hindi na sumagot si Reyna at hinayaan na lamang ang binata. Ilang sandaling katahimikan ang lumipas bago nagsalita si Prince. Kung papipiliin lang ako, mas pipiliin kong dito na manirahan sa Pilipinas. Galing ka nga palang abroad, no? Sobrang yaman nyo yata. US. Saka hindi naman kami mayaman. Humble talaga mayayaman. Hindi agad nakasagot si Prince. Napatitig kasi siya sa ngiti ni Reyna. May choice ka naman Nakabalik ka nga rito. Yun ay kung di ko pa sila pinilit. Napabalikin ako rito. 6 years ago, simula nang uli akong bumisita kay Lola. I was worried about her. Hindi na kasi siya bumabata Hindi rin natin masasabi ang buhay. So, you have to spend your life with your loved ones. Tama ka. Naiintindihan kita. Dahil kung may choice lang ako, pipiliin kong manatili sa tabi ng pamilya ko. Nagulat si Reyna nang bigla siyang yakapin ni Prince at naramdaman niyang umiiyak ito sa kanyang balikat. Ha? Teka, ayos ka lang ba? Hinagod niya ang likod nito para patahanin pero sa halip na tumahan, mas lalo lamang umiyak ang lalaki. Thank you. Thank you for taking care of my Lola. I am worried na baka nalulungkot siyang mag-isa. Walang kasama o kausap. Pero nang makita ko siyang maaliwalas ang mata, doon ko na-realize na masaya siya rito. At dahil yun sa'yo. May kung anong humaplos sa puso ni Reyna sa sinabi ni Prince. Halos 10 taon na rin kasi siyang nagtatrabaho sa mansyon at tinuring niya ng pamilya si Lola Aurora. Tumahan ka na nga dyan, saka hindi na iba sa akin si Lola. Pamilya na ang turing sa akin ni Lola simula nung umapak ako dito sa mansyon. At ganon din ako sa kanya. Patuloy lamang siya sa paghagod sa likod ni Prince. Hanggang sa unti-unti na nga itong tumahan. Hindi napansin ng dalawa na unti-unti na nilang binubuksan ang puso para sa isa't isa. At sa malayo, nakatingin si Lola Aurora. Nakangiti ito ng abot tenga. Lumipas ang mga araw at mas naging close sina Reyna at Prince. Minsan nga napapaisip si Lola Aurora kung magnobyo ang dalawa dahil palagi silang magkasama. Ang dating Prince natakot at mabilis pa sa 4:00 kung tumakbo kapag nakikita si Reyna, ngayon ito na mismo ang lumalapit sa dalaga. Isang umaga, nagising si Reyna dahil sa sigaw ng isang matinis at maarteng boses. Grandma? Grandma? Where are you? Sino ka? Tanong ni Reyna habang kinukusot pa ang mata. Oh my gosh! Don't you dare come near me! Wala ka pang toothbrush! Ew! Nanlaki ang mga mata ni Reyna at pinagmasdan ang babae. Nakasuot ito ng mamahaling dress at isang branded na heels. Naka-full glammed ang make-up sa mukha nito at kinulot ang mahaba at blonde na buhok. Habang ang balat naman itong porselana sa puti parang kumikinang kapag naiinitan. Don't stare to me like that! You're scaring me! Saad ng babaeng hindi naman niya kilala. Nakita ni Reyna
na napatingin ito sa tabi niya. Kaya sinundan niya ito ng tingin at doon nakita niya si Prince na nakatayo at bagong gising din. Bumalik ang tingin ni Rina sa babaeng porselana ang balat at nakita itong lumamlam ang ekspresyon sa mukha. Hindi pa man ito nagsasalita ngunit alam na ni Rina kung ano ang lugar nito sa buhay ng maglola. Really, Grandma? Wala man lang sabi si Prince eh. Siya si Jelay. Si Jelay ang isa sa mga apo ng kaibigan ni Lola Aurora. Katulad ni Prince ay only child ito at nakatakdang magmana ng mga negosyo ng kanilang pamilya. Si Jelay rin ang nirereto ng mga kaibigan ni Lola Aurora kay Prince. Pero ni minsan, hindi rito sumang-ayon si Aurora. Gusto kasi ni Lola Aurora na si Prince mismo ang pumili ng babaeng gugustuhin, mamahalin at pakakasalan. It's because I don't want you to know. Napaisimid si Reyna dahil sa narinig. Nasa hapag sila ngayon at kasalukuyang kumakain ng agahan. Excuse me, pwede mo ba akong ikuha ng tubig? Utos niya kay Reyna. Tatayo na sana si Reyna, ngunit hinawakan ni Prince ang kamay nito na nakapatong sa lamesa. Don't. Ang lapit lang naman ng tubig sa kanya. Saad niya bago tumingin kay Jelay. Don't treat her like she is your maid. Well, she is a maid. She is your maid, right? So that means I have the right para utusan siya. Hindi apo, Jelay. Katulong man dito si Reyna, pero parang apo na rin ang turing ko sa kanya. She is a family now. Wala nang nagsalita pagkatapos noon. Kumuha na lamang si Jelay ng sariling tubig. Pagkatapos kumain, tinulungan ni Prince si Reyna na magligpit ng pinagkainan. Agad namang napansin yun ni Jelay at nakaramdam ng selos. At para mapansin ni Prince, ay nagpresenta itong maghugas ng pinggan. Ako na ang maghuhugas. Ay nako, wag na apo. Hayaan mo na yan kay Reyna dahil tutulungan naman yan ni Prince. Ganyan talaga silang dalawa dito. No, Lola. I wanna do the dishes. Putol niya kay Aurora. Napatango naman si Reyna at napatingin kay Prince. Wag na, kami na lang dito ni Prince. Nakakahiya naman kasi sa'yo, bisita ka eh. At baka mabasa pa ang dress mo. Do you think I can't do the dishes? Wala akong sinabing ganun. Then I'll do it. So step aside. Mataray pa niyang saad, saka kinuha kay Reyna ang pinggan na dapat hugasan. Apo, sigurado ka. Alam niya kasing hindi sanay sa gawaing bahay si Jelay dahil galing ito sa mayamang pamilya. Hindi na nakipagtalo pa si Reyna at hinayaan na lamang si Jelay sa gustong gawin. Kunin ko lang po, Lola, yung pinalaundry ko kahapon. Paalam niya. Sige apo, mag-iingat ka ha. Marami pa namang tambay dyan. I'll come with you. What? Why? You have to help me with this. Saad ni Jelay habang masama ang ekspresyon sa mukha niya. Kaya mo na yan. Sambit ni Prince, saka umalis na. Ako na lang maghuhugas dyan, iha. Sige na. Nakaramdam naman ng hiya si Jelay. Kaya naman, inilingan niya ito at mag-isang hinugasan ang mga pinggan. Paglabas ng dalawa sa mansyon, malakas na hinampas ni Reyna ang lalaki. Nabubuwang ka na talaga. Kaya nga nagpresenta si Jelay na maghugas ng pinggan para magkasama daw kayo. Tapos iiwan mo doon? Hindi niya makapaniwalang saad habang medyo natatawa. Napangiti naman si Prince bago napailing-iling na lang. That's her choice. Hindi ko naman sinabing maghugas siya ng pinggan Kaya kung gusto niya, di gawin niya. Sambit ni Prince bago nagkibit balikat. Pagkatapos kunin ng dalawa ang mga damit na pinalaundry, bumalik na sila sa mansyon.
Naabutan ni Reyna at Prince si Jelay sa sala habang nakaupo. Diretso na sanang maglalakad si Prince papunta sa kusina ngunit hinarang siya ni Jelay at pinulupot ang kamay nito sa braso ni Prince. Prince, may gagawin ka ba mamaya? Malanding tanong nito. Marami. Kaya bitawan mo ang braso ko. Pinigilan naman ni Reyna ang matawa sa nakita. Tinanong ko kanina si Lola Aurora. Wala ka naman daw gagawin eh. Pwede mo ba akong samahang mag-shopping? Tanong niya bago pinagsiklop ang palad nila at nagmamakaawang tumingin kay Reyna. Hindi pwede. Magsiswimming kami ngayon ni Reyna sa pool. Wow, great! I'll join! Hindi kasi magandang tingnan na solong magsuswimming kayong dalawa, ang amo at kasambahay. Lihim namang napairap si Reyna sa pag-emphasis na Jelay ng salitang amo at kasambahay. Alam ko naman kung anong lugar ko dito, no? Saka crush ko lang naman si Prince. Bulong niya sa isipan. Do what you want. Umalis na si Prince habang nakabusangot. Simula kasi nang dumating si Jelay ay hindi na niya masolo si Reyna. Nang makita ni Reyna na umalis na si Prince ay aalis na rin sana siya para maglinis, ngunit hinawakan ni Jelay ang kanyang braso. Don't act like you're one of us, okay? One of us? Bakit? Ano ba kayo? Sa pagkakaalam ko, pare-pareho lang naman tayong tao. That's not what I meant, bitch! Huwag kang umasta na parang kilala mo na si Prince. Hindi porket nasa side mo si Lola Aurora at Prince, pwede ka nang mag-Reyna-Reynahan dito. Reyna lang ang ibig sabihin ng pangalan ko, pero hindi ako katulad mo. Balik niyang singhal kay Jelay, pero sinampal siya nito. Hindi naman siya nagpatalo at binalik ng mas malakas ang sampal kay Jelay. Katulong ka lang dito! Hindi kayo bagay ni Prince! Dahil ako ang babaeng ikakasal sa kanya! Sigaw ni Jelay habang hawak ang pisngi. Di sa'yo na! Isaksak mo dyan sa ilong mong ratokada! Inis na lumabas ng mansyon si Reyna. Hindi niya inaakala na bigla siyang gaganunin ni Jelay. Pero ang mahalaga, hindi siya nagpatalo. 4:00 na ng hapon nang maisipan ni Prince na mag-swimming. Oras kung saan wala nang ginagawa si Reyna. Manggagamit ka rin ano? Mariin niyang bulong kay Prince. Dino. Bakit naman kita gagamitin? Oo. Wala naman akong sinabing magsuswimming tayo Desisyon ka na naman. Inis niyang saad. Inakbayan naman siya ni Prince na kinagulat niya. Mag-enjoy ka rin naman. Saka, it's time for you to chill after a long day of work. Sus, kala mo ba hindi ko napapansin na ginagamit mo lang ako para layuan ka ni Jelay? Who said that? Of course not. Hindi na nagsalita pa si Reyna. At nauna na siyang maglakad sa pool. Naabutan niya roon si Jelay na naka-two-piece. Hindi niya tuloy maiwasang ma-insecure. Wala kasi siyang malusog na dibdib katulad ng kay Jelay. Ayos lang. Yung malaking dibdib na yan, mabigat kaya yan kapag tumatakbo ka. Hey, nariyan ang mga gamit ko at mamahalin ang kwintas ko na nariyan ha? Sigaw ni Jelay. And so, ano namang gagawin ko dyan? Duh! You're poor kaya at baka maisipan mong nakawin. Kaya, wag mo nang galawin ha? Wag mong gagawin. I'm warning you, okay? Lumapit si Reyna kay Jelay at sinamaan ito ng tingin bago nagsalita. Lumaki man ako sa hirap. Pinalaki naman ako ng mabuti at maayos ng mga magulang ko. Ikaw? Siguro. Kaya ka ganyan dahil wala sa'yo ang atensyon ng mga magulang mo. You are freak! Inis niyang sigaw at sinabuyan ng tubig si Reyna.
Sa halip na patulan si Jelay, ay naupo na lamang si Reyna at tahimik na pinagmasdan ang paglubog ng araw. "You're hot!" Rinig na Reyna na sigaw ni Jelay. Napalingon siya at doon nakitang nakatopless si Prince. At kitang-kita ang six-pack abs nito. Mabilis na napaiwas ng tingin si Reyna at napainom ng juice. "Halika na rito, Prince. Maligo na tayo." Saad ni Jelay at hinila ang kamay ni Prince dahilan para mahulog ito sa pool. Malakas namang napahagik-gik si Jelay dahil doon sa kainasar si Prince. Pero sa halip na matuwa, nabuwisit lalo ang lalaki sa kanya. Lumangoy na lamang tuloy si Prince. At hindi na pinansin pa si Jelay na sunod ng sunod sa kanya. Reyna, come here. Let's swim. "Wag na, di yata siya marunong lumangoy." Agad na nainis si Reyna sa tinuran ng malanding si Jelay, kaya naman tumayo siya at mabilis na hinubad ang dress na suot. Wow, you look so hot. Compliment ni Prince sa kanya. "How about me, Prince?" Tanong niya at nagposing pa. Pinigilan ni Prince ang mapairap at kinompliment na lang din si Jelay. You look good. Mga ilang oras din silang tatlo na nag-swimming sa pool at sa mga oras na yon, rinding-rindi na ang tenga ni Reyna kay Jelay. "Kuha lang ako ng makakain." Saad ni Reyna at tumayo na sa kadumiretso sa kusina. Pero sa halip na pagkain ang kunin, kumuha siya ng beer at diretso itong nilagok bago bumalik sa pool. Ngunit nagtataka siya nang makitang umiiyak si Jelay. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Nagtatakang tanong niya. Sa halip na sagutin ay galit na tumayo si Jelay at dinuro siya. You are a thief! You stole my necklace!" "Anong sinasabi mo dyan?" Did you stole it, Reyna? Seryosong tanong ni Prince. May kumirot naman sa puso ni Reyna sa paraan ng tanong nito. Umiling siya. "Hindi ko kinuha ang kwintas mo, Jelay. Huwag ka namang magbintang ng walang katuturan." Nakita niya na parang nakahinga ng maluwag si Prince sa sinabi nito, kaya parang gumaan ang kanyang dibdib. "Kung hindi ikaw, edi sino ang kukuha? Alangan namang si Prince. He's rich and you're poor. Hindi porket mahirap na magnanakaw na agad." Reyna is right, Jelay. Huwag kang magbintang. "Naniniwala ka sa kanya? Yes. Bakit? It's obviously her who stole my necklace." Because I know her. And she's not that kind of person. Mabuting tao si Reyna. Mariing saad ni Prince at agad na hinanap ang kwintas. Sunod-sunod namang umiling si Reyna. "Hindi ko kinuha yung kwintas mo." "Let's check her things. Baka tinago mo." "Go ahead. Wala naman akong dapat na ikatakot." "Exactly!" Confident na tumayo si Jelay bago lumapit sa upuan kung saan nakalagay ang dress ni Reyna. Kinuha yun ni Jelay at pinagpag. Nakita nilang lahat na may kwintas na nahulog roon. Kaya naman agad na nagsalita si Reyna. "Hindi ako magnanakaw at hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Ngayon, alam mo na, Prince, kung ano ang totoong kulay ng babaeng yan." Hindi sumagot si Prince at tumingin lamang kay Reyna. Tinatansya ng lalaki ang kanyang reaksyon. Alam ng Diyos na wala akong ginagawang ganyan. Malakas na sampal ang pumutol sa sinasabi ni Reyna. "Magnanakaw ka!" Nagulat si Reyna sa ginawa sa kanya ni Jelay at sa sobrang lakas nito, muntik pa siyang matumba. Mabuti na lamang nasalo siya ni Prince. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Prince. Umiling si Reyna kasabay ng pagtulo ng luha nito. "Hindi ako ganun, Prince." Saad niya sa katumakbo, papasok ng mansyon. Kinabukasan, hindi nakita ni Reyna si Jelay sa mansyon, kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Reyna, pwede ba kitang makausap pa po? Oo naman po, Lola.
Ano po ba yun? Halika, dito tayo sa sala ay sa sofa. Naupo silang dalawa sa sofa. Hinawakan ni Aurora ang dalawang kamay ni Reyna sa ngumiti. Lola, hindi po yun totoo. Alam ko at naniniwala ako sa iyo, Reyna. Hanggat walang ebidensya, wala akong papanigan sa inyong dalawa. Napangiti si Reyna sa sinabi ng ginang saka ito niyakap. Ang buong akala ni Reyna, hindi na muling babalik si Jelay, ngunit nagulat siya nang makita ito ng tanghalian. Lola, where's Prince? Bungad namang tanong ni Jelay kay Aurora. Umalis iha, may bibilihin daw ang batang yon. Nakita ni Reyna na tumingin sa kanya si Jelay bago hinawakan ng babae ang kwintas nito. Nagsalubong ang kilay ni Reyna. Reyna, don't look at me like that! Kung gusto mo ng kwintas, bibigyan na lang kita ng pambili. Bakit mo ba ginagawa ito, Jelay? Dahil ayoko sa'yo at naiinis ako sa pagmumukha mo. Problema mo na yan dahil sa pagkakaalam ko. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Wala? Ha? Kala mo lang yun wala. Pero meron. Inaagaw mo lang naman sa akin ang fiancé ko. Kaya kung gusto mong maging mabait ako sa'yo, layuan mo si Prince. Fiancé? Yes. Matagal nang napagkasunduan ng aming parents ang arranged marriage namin ni Prince. Bakit? Anong bakit? Ha? Are you stupid? Dahil bagay kami ni Prince at ako ang tamang babae para sa kanya. May future siya sa akin at mas magiging successful ang business ng mga magulang namin na ipapamana na lang din sa amin kalaunan. Mahabang sambit ni Jelay bago lumapit kay Reyna. Kaya kung iniisip mo na gusto ka ni Prince, then keep on dreaming. Kasi, at the end of the day, ako ang babaeng pakakasilan niya, hindi ang kasambahay na katulad mo. Nangiinsultong saad ni Jelay, ngunit hindi siya rito nagpaapekto. Ay bakit ba kasi sa dinami-dami ng lalaking mamahalin? Si Prince pa. Inis ni Reyna na sabi sa kanyang isipan. Lumipas pa ang mga araw na palaging nasa mansyon si Jelay. Kaya naman araw-araw na wala rin sa mood si Prince, pati na rin si Reyna na palagi nitong pinagbibintangan ng mga nawawalang gamit. Hindi ko nga kinuha yung bracelet mo, okay? Singhal ni Reyna at napairap. Pagod na kasi siya sa pangbibintang ni Jelay. Ano na naman bang ingay yan, Reyna? Lola, nawawala na naman po kasi yung bracelet ko. Worth of 20K. Nako, ito ba ang sinasabi mo, iha? Napulot ko ito sa gate ngayong umaga. Really? Nako, siguro tinago ito ni Reyna dun sa may gate para hindi halata na nanakaw niya. Jelay po, hindi naman ata tama na pagbintangan mo si Reyna nang walang pruweba. Lola's right. Nakita ko sa CCTV. Nasadya mong hinulog yung bracelet mo. At ano, ha? Pagbibintangan mo si Reyna? Na wala namang ginagawang masama sa'yo? Sabay-sabay na napalingon ang tatlo kay Prince. Nakakarating lamang. Anong sinabi mo, apo? Sinadyang ihulog ko iwanan ni Jelay ang bracelet niya sa gate para pagbintangan lang si Reyna. Hindi yan totoo! May ebidensya ako. Saka pinakita ang video ng kuha ng CCTV. Natawa si Reyna, isang sarkastikong tawa. Talaga bang ganyan ka, Jelay? Porket mayaman ka, mapera, mga api ka na? Kung wala pang CCTV, balak mo ipamukha sa lahat na magnanakaw ako. Madiing sambit niya saka umalis. This is your last warning, Jelay. Kapag gumawa ka pa ng ikakasama ni Reyna, wag ka na magpapakita pa rito. Tandaan mo yan. Napayuko na lamang si Jelay sa kahihiyan. Tumingin pa muna ito kay Aurora, ngunit umiling lamang ang matanda.
Nang sumunod na araw, bigla na lamang sumulpot ang mommy and daddy ni Prince. Kaya naman gulat na gulat ang maglola. Bakit naman kayo umuwi nang walang pasabi, mga anak? Naluluhang sambit ni Aurora. Gusto po kasi namin na sorpresahin kayo dahil nasorpresa kami sa balitang natanggap namin. Balita? Anong balita yun, Dad? Silly, talagang binata ka na anak. Teka nga po, ano po ba talagang nangyayari? Naguguluhang tanong niya. Hindi pa man nakakasagot ang mag-asawa, sumulpot na si Jelay na nakangiti. Babe, sinabi ko na sa kanila ang tungkol sa kasal natin. Nakangiti pang kumapit si Jelay sa kanyang braso. Yes anak, umuwi kami dahil malapit na ang engagement ninyo ni Jelay. And hindi kami makakapayag na wala kami sa engagement ng uniko iho namin. Engagement? Kasal? Napatayo si Prince dahil doon at mula sa hindi kalayuan, naroroon si Reyna. Parang dinudurog ang puso nito sa nalaman at hindi na napigilan pa ang pagtulo ng luha. What's the problem, son? Siya, ang babaeng yan ang problema. I don't even like her. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Kaya hinding-hindi ko siya pakakasalan. Sigaw niya. Malakas namang sampal ang dumapo sa pisngi niya galing sa kanyang mommy. I didn't raise you to be so rude! Hindi nakasagot si Prince at napayuko lang. I already told her na may mahal na akong iba. Bakit pa hindi mo yun kayang respeto, Jelay? Lumapit naman si Jelay at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Prince. Dahil nangako ako sa'yo na pakakasalan kita. Nangako tayo, hindi ba? Kailan, ha? Natatawang lumayo si Prince sa kaumiling. Baka naman panaginip mo lang yan. Don't talk to her like that, Prince. Why not? Because she is the one who saved you. Sigaw ng mami niya, dahilan para matigilan si Prince sa katinitigan si Jelay. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling dahil hindi niya naman yun nararamdaman. Hindi na hinahayaan ni Prince na bilugin siya ng kanyang mga magulang, kaya naman pumunta na siya sa kanyang kwarto. Dahil sa inis, ay nagkulong siya roon at hindi kumain ng hapunan. Kinuha ni Prince ang isang kahon. Sa kahon na yon, nakatago ang mga gamit at suot niya ng araw na siya ay maaksidente. Ano to? Tanong ni Prince at nakita ang isang picture na passport size. Luma na yon, ngunit makikilala pa rin ang muka ng babaeng nasa picture. At ang babaeng yun, si Reyna. Napapikit si Prince nang biglang kumirot ang kanyang sentido. Napaupo siya sa sahig nang maalala ang lahat, kung paano siya nakidnap at dinala sa isang abandonado at madilim na lugar. Iyon ang dahilan kung bakit takot na takot si Prince sa madidilim at multo. Muntik nang mawala si Prince, mabuti na lang may batang babaeng kaedad niya ang tumulong sa kanya para makaalis sa lugar na yon. At ang babaeng nagligtas sa kanya, walang iba kundi si Reyna, hindi si Jelay. Biglang bumukas ang pinto sa kwarto ni Prince at pumasok doon si Reyna. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Reyna. Tumango naman si Prince bago hinawakan sa magkabilang balikat ang dalaga. It's you. Ikaw yun, di ba? Anong sinasabi mo? Ako ang alin? You're the one who saved me. Ikaw yung babae nagligtas sa akin sa madilim na daan para takasan yung mga kumidnap sa akin. Paano mo nalaman? Dahil dito, Pinakita niya ang hawak na picture. naalala ko na. Bago dumating si Mami and Daddy, binigay mo sa akin to. Bakit mo hinayaan na magpanggap si Jelay? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Prince. Nagmamakaawang sagutin ang tanong sa kanyang puso at isipan. Dahil mahal kita, Prince. Simula nung araw na yon, hindi ka na nawala sa isip at puso ko. Pero
Hindi ako ang babaeng nababagay sa'yo. Mayaman ka at mahirap lang ako. Wala kaming negosyo katulad ng pamilya ni Jelay. Pag-amin ni Reyna bago tumulo ang mga luha sa mata. Hindi agad nakasagot si Prince sa gulat. Noon pa man, hindi pa dumarating si Jelay, ramdam niya na gusto rin siya ng dalaga. Ngunit mas labis ang saya nang marinig ito mula mismo sa bibig ni Reyna. Kailangan ba yun? Kailangan pa ba nating diktahan ng ibang tao? Sa ano ang dapat nating gawin? Hindi naman nakasagot si Reyna at tiningnan ito ng diretsyo sa mata. Hindi, Reyna. Hindi natin kailangan ng mga sasabihin nila. Kaya kitang ipaglaban kay Lola at sa mga magulang ko. Pero isa lang, ang ihilingin ko sa'yo. Yun ay ang kumapit ka sa akin at magtiwala. Gusto kong sabay natin silang harapin at patutunayan natin sa kanila na mahal natin ang isa't isa. Mahabang sambit ni Prince bago pinunasan ang luha sa mga mata ni Reyna. Niyakap ni Prince si Reyna at gumanti rin naman ng yakap ang babae. Mahal na mahal kita, Reyna. At gagawin kong lahat para sa'yo. Napapikit si Reyna nang maramdaman na hinalikan siya ni Prince sa noo. Nang sumunod na araw ay abalang naglilinis si Reyna. May ngiti sa kanyang labi dahil nagkaaminan na sila ni Prince. Wow! Talagang nagagawa mo pang ngumiti ha? Sabagay, kailangan mong maging masaya para sa amin ni Prince. Kasi ikakasal na kami. Mayabang at delusyonal na saad nito. Lakas din ng tama mo, no? Good luck na lang sa kasal na sa panaginip mo lang mangyayari. Iiling-iling namang sagot ni Reyna bago kinuha ang vase at pinunasan. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo! Sigaw ni Jelay sa inis sa katinulak si Reyna. Nagulat naman si Reyna sa ginawa nito kaya naman hindi niya na nagawa pang makapagbalanse. Umalingaw-ngaw na lamang sa sala ang tunog ng pagkabasag ng vase. Anong nangyayari dyan? Sigaw na tanong naman ng mami ni Prince na nasa kusina. Agad na tumayo si Reyna at nagulat siya nang makitang umupo sa sahig si Jelay at nagpanggap na nasasaktan. Wow! Hindi makapaniwalang saad ni Reyna at naiiling. Oh my gosh, Iha! What happened? Tinulak po ako ni Reyna. She's mad at me. Nalaman niya po kasi na ikakasal na sa akin si Prince. What? How dare you to do that to her? Sigaw ng mami ni Prince kay Reyna. At akmang sasampalin si Reyna nang dumating si Prince. Mami! She deserved it. Wala namang ginagawang masama si Jelay. Tapos sasaktan niya. Ma'am, are you blind or deaf? Hindi ka man lang nagtanong before ka manampal. Look at her hand. Siya ang tinulak ni Jelay. Hinawakan ni Prince ang siko ni Reyna at pinakita sa ina ang sugat ni Reyna. Hindi yan totoo. Sinugatan niya lang yung kamay niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jelay. Galing yun kay Aurora. Hindi ko alam kung ano ang nakita sa'yo ng mga magulang ni Prince para ipakasal siya sa iyo. Wala kang modo at sinungaling. Mama, what did you do? She is a liar, anak. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa niya ang lahat ng yan para makuha at mabilog ang ulo niyong mag-asawa. Kinuha ni Aurora ang iPad ni Prince at pinakita ang video na kuha sa CCTV. Kinabahan naman si Jelay dahil doon at nagpalinga-linga. Hindi niya inaakalang pati rito sa loob ng bahay may CCTV. Ano ito, Jelay? I don't know, tita. That's edited. AI lang po yan. Hindi ko yan magagawa. Nahuli ka na nga, magde-deny ka pa? Prince, bakit mo ba pinagtatanggol yung babaeng yan? I'm the one who saved you 6 years ago. Maktol ni Jelay, baka sakaling gumana. Ngunit hindi naman mangmang si Prince. Sa katotohanan, dahil alam niya na.
Shut up, liar! Bilis na umawat si Mrs. Villarreal at masamang tumingin sa anak. Ano bang sinasabi mo, anak? Si Jelay yan, ang nagligtas sa'yo. Si Reyna ang nagligtas sa akin, Mommy. At alam ko na alam yun ni Lola. Tumingin ang ina ni Prince kay Aurora. Totoo ba ito, ma? Oo, anak. Kaya ko nga kinuhang kasambahay itong si Reyna para makabawi sa kanya. Then, tumingin ang mami ni Prince kay Jelay at sinampal ito. Leave! Tita, please, let me explain. Isang malakas na sampal ang muli niyang natanggap. Ginawa mo kaming katatawanan, Jelay! Pinaikot mo kami sa mga plano at kasinungalingan mo! Napayuko si Jelay dahil doon. Kalimutan mo na ang engagement party na yan dahil hindi ko ipapakasal ang anak ko sa sinungaling na katulad mo. What? You can't do that, tita! Of course I can. Hindi naman namin kailangan ng company nyo para umangat. So leave habang mabait pa ako sa'yo. Galit na saad ni Mrs. Villarreal. Napapahiya namang lumabas ng mansyon si Jelay habang umiiyak. Nagbanta pa ito na pababagsakin ang business ng mga Villarreal. Ngunit hindi nagpatinag ang mami ni Prince. Dahil sa nangyari, hindi na alam ng mag-asawa kung paanong kausapin si Reyna. Hinayaan muna nila ito hanggang sa sumapit ang umaga. Doon lang napagpasyahan ni Mrs. Villarreal na kausapin si Reyna. Iha, pwede ba kitang makausap? Oo naman po, walang problema. Maliit na ngumiti si Mrs. Villarreal. Gusto ko kasing humingi ng pasensya at sorry sa nangyari. Ang buong akala namin, si Jelay ang babaeng yun. Ayos lang po yun, ma'am. Wala naman po talaga akong balak na sabihin na ako talaga. Kung hindi lang naalala ni Prince, wala po akong balak na aminin. Bakit? Gusto ko po kasi ang anak ninyo at mahal ko po siya simula pa noon. Natakot po ako na baka pagbawalan po akong makita siya. How can you say that? Hindi naman kami ganun, iha. Oo nga po eh. Akala ko po kasi ganun yung mangyayari. Ganun po kasi yung nababasa ko sa pocketbook. Natawa silang dalawang pareho at nagulat si Reyna nang hawakan nito ang mga kamay at pinisil. Maraming salamat sa iyo, Reyna. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi mo sinamahang makauwi yung anak ko nung gabing yun. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ni Mrs. Villarreal, kaya naman niyakap ito ni Reyna. Ginawa ko lang po yung tama, ma'am. Huwag na po kayong umiyak dyan. Saad niya at hinagod ang likod ng ginang. Hayaan mo, hindi ko hahadlangan ang pagsasama ninyo ng anak ko. Po, nagsabi na sa akin ang anak ko na buntis ka. Kaya naman wala akong rason para pumagitna sa inyong relasyon. Nakangiting saad nito, saka hinaplos ang tiyan ni Reyna. Pinigilan niya ang mabahagik-gihik dahil nakikiliti siya. Salamat po, ma'am. Tita na lang, iha. Huwag nang ma'am dahil nagiging lola naman ako. O siya, magpahinga ka na muna. Bukas sa bukas rin ay magpapacheck up tayo para kay baby. Napahiga agad sa kama si Reyna nang makaalis si Mrs. Villarreal. Mahal niya si Prince pero naiinis siya sa pagsisinungaling ng lalaki. O ano, tapos na kayo? Tanong ni Prince at bigla na lang humiga sa kanyang tabi. Wow, kailan ka pa nakapasok? Para ka namang multo. Kanina lang. Sobrang lalim yata ng iniisip mo. Kaya hindi mo na ako namalayang pumasok rito. Aray! Ano ba? Bakit mo ako kinurot? Nasasaktang sigaw niya at ngumuso. Baliw ka talaga, no? Bakit ka ba nagsinungaling sa kanila na buntis ako? Magpapacheck up daw kami, bukas ng mami mo. Inis niyang saad. Natawa naman si Prince bago siya nito niyakap. Walang problema doon. May isang gabi pa tayo para makabuo, no?
Inabot naman ni Reyna ang tagiliran ng lalaki bago ito kinurot. Napasigaw na lamang si Prince sa sakit. Lumipas pa ang 3 buwan at naging maganda ang trabaho ni Reyna sa mansyon. Hindi na nga ito maituturing na trabaho dahil hindi na siya tinuturing na katulong ng mga tao sa mansyon. Uy, gising na pala ang morenang white lady sa mansyon na ito ah. Pangaasar pa ni Prince nang makitang papalapit na sa dining area si Reyna. Huwag kang magbiro ng ganyan anak. Baka bigla kang hilain yan sa ilalim ng kama. Ano ba dad? Tinatakot mo naman ako. Napuno ng tawanan ang buong kusina sa asarang yon. Sa mga buwang lumipas, mas nakilala ni Reyna ang mga magulang ni Prince. Hindi naman pala sila matapobre at talagang mababait, may pagkapilyo rin. Buong puso niyang tinanggap ang mga ito sa pamilya, kahit na hindi pa man sila opisyal na magnobyo at nobya ni Prince. Nang sumapit ang hapon, nagulat si Reyna nang makitang sobrang dilim sa mansyon. Prince? Lola? Tawag niya sa mga tao sa mansyon. Nilapag niya muna ang balot na pinapabili ni Lola Aurora at naglibot-libot. Inon niya ang switch ngunit hindi ito bumubukas. Mukhang brown out pa. Naglakad na sa pasilyo si Reyna nang may makitang nakatayong lalaki sa malayo ngunit hindi niya ito maaninag. Maya-maya ay may narinig siyang batang umiiyak. Nangilabot siya sa narinig. Ngunit nagpatuloy sa paglapit sa lalaking nakatalikod. Prince? Ikaw ba yan? Parang binuhusan si Reyna nang biglang tumakbo palapit sa kanya ang lalaking nakita niya at lumuhod. Kasabay noon ang pagbukas ng lahat ng ilaw sa pasilyo. Prince! Tawag niya sa pangalan nito. Mas lalo pa siyang nagulat nang makitang nakasuot ito ng pang-Dracula na costume. Bakit naman ganyan ang itsura mo? Ha? Para bumagay naman sa morenang white lady katulad mo. Pangaasar pa niya bago binuksan ang maliit na kahon na hawak. Ano to? Reyna Salvador, ikaw ang unang babaeng nagpakaba sa akin. Nagparamdam ng takot. At higit sa lahat ay pagmamahal. Kahit hindi naging magandang simula nating dalawa, na puro katatakutan. Sa kusina at pasilyo, gusto kong malaman mo na ikaw ang gusto kong makasama. Hanggang sa tumanda tayong dalawa. Ipinapangako ko na mamahalin kita, aalagaan, at ipaglalaba kita ng mga bedsheets. Hanggang sa magkanda kuba ako. Nagtawanan ang mga naroroon sa sinabi ni Prince at pati si Reyna ay napangiti rin. Reyna Salvador, will you marry me? Ha? Bakit? Tanong niya sa kaluminga pa sa paligid. Doon lamang niya nakita na may mga tao palang naroroon. Go, Reyna! Para sa baby niyo! Sigaw ni Mrs. Villarreal. Napapikit si Prince sa hiya sa sinabi ng kanyang ina. Natawa na lang naman si Reyna. Baby pala ha? Saad nito sa isipan bago tumingin kay Prince. Nanunubig na ang mga mata niya sa luha nang tumango sa lalaki. Oo, Prince. I will marry you. Saad niya sa kaniyakap ang lalaki. Ganoon din naman ang ginawa ni Prince habang naghihiyawan naman ang mga tao sa mansyon. Wala ng Dracula at morenang white lady dahil kalaunan naging isang mommy and daddy na rin ang dalawa. Sa buhay natin, hindi naman puro pagsubok at lungkot. Minsan, kailangan mo lamang ibaling ang atensyon mo sa ibang mga bagay. Mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Maikli lamang ang buhay, kaya naman palagi mong piliin ang maging totoo at mabuti. Wakas! Maraming salamat po at tinapos niyo po ang pakikinig sa ating kwento. At katulad po ng sinabi ko, may shoutout po tayo ngayon. Unang-una ay shoutout kay Ma'am Emelda Forteza from Calamba City. Shoutout din po kay Ma'am Nori.
Ayan, sina Ma'am Imelda and Ma'am Nori ay palagi kong nakikita na nagko-comment sa ating video. Maraming salamat po. Shoutout din kay Ma'am Carol Manzano Brigo from Kuwait. Uy, nakarating pala tayo sa Kuwait. Shoutout din kay Miss Ayesa Urban. Shoutout kay Ma'am Valdez Nora. Shoutout kay Liliano Bebe. Shoutout din po kay Ma'am Edna Carion. Shoutout kay Ma'am Maribel Cruz. Shoutout din po kay Ma'am Pasita Eliazar from Ontario, Canada. Uy, maraming salamat ma'am sa palagi pong pakikinig. Maraming salamat din po kay Ma'am Presbyteros Rose. Ayan, si ma'am, lagi din natin siyang nakikitang nagko-comment. Maraming salamat po. Shoutout kay Ma'am Ederlina. Shoutout din kay Ma'am Rosemary Vasquez. Shoutout kay Ma'am Cleoshi Kawaling. Shoutout kay Ma'am Beth Sardinia. Shoutout kay Sir Erickson De Castro. Shoutout kay Ma'am Helen Soliveres. Shoutout from Ma'am Martina Hongko. Ma'am Martina Hongko from Bohol. Shoutout kay Ma'am Lolita Papa. Shoutout kay Boss Nix Villanueva. Sabi niya ang galing daw mag-modulate ng bata, matanda lalaki. Uy, maraming salamat po, sir. Shoutout din kay Ma'am Delia Zolio. Shoutout kay Ma'am Zenaida Bonajo. Ma'am Zenaida Bonajos. Shoutout kay Boss Josie Guadalupe. Ayan po, lagi rin po natin siya nakikitang nagko-comment. Shoutout kay Ma'am Evangeline Zamora. Shoutout kay Ma'am Milet Katapang. Shoutout kay Ma'am Edna from Paranaque. Uy. Shoutout kay Ma'am Eden Burgos. Shoutout kay Ma'am Mercy Villantes. Shoutout din kay Ma'am Merlilin. Ayan, palagi rin po natin siyang nakikita na nakikinig from Athens, Greece. Shoutout kay Ma'am Ligaya Castroverde. Shoutout kay Ma'am Lorna Onggon. Shoutout kay Ma'am Jocelyn Gamboa. Shoutout kay Ma'am Crescencia Cabarles. Shoutout kay Ma'am Teodora Santos. Shoutout din kay Boss Jean Loreyes. Kay Ma'am Maribel Bermejo, kay Ma'am Liliana Salbar from Alberta, Canada. Uy, dalawa na ang taga-Canada natin. Shoutout din kay Boss Brasilu Wasabe. Kay Ma'am Marianita Saltarin from Mabolo, Cebu City. From Boss Flaviano Manisan. From La Paz, Clarin, Misamis Occidental. Shoutout din kay Boss Ruel Bautista from La Union, Naguilian City. Meron din pala tayong taga La Union. Shoutout din kay Ma'am Dolores Gratel. Shoutout kay Ma'am Irene Bukaw. Shoutout kay Ma'am Ami from Germany. Kay Ma'am Jennifer Arbilon, always listening from Riyadh, KSA. Maraming salamat po ma'am sa palaging pakikinig. From Ma'am Vicky Adulacion. From Ma'am Merly Beltran from Tarlac. Shout out din kay Ma'am Lailani Suyat from Saudi. Kay Ma'am Evangelina Madawin from Bangkok, Thailand. Uy, may Thailand din tayo. Shout out kay Ma'am Regina Rigat. Kay Concepcion Rotulo from Tagum City. Palagi kong sinusubaybayan ang kwento mo. Keep it up. Maraming salamat po, sir. Shoutout din kay Boss Adoracion Sarangaya. Good morning listening from California, USA. Shoutout kay Ma'am Jenny Banyes, kay Batang Ibunan. Maraming salamat, sir. Kay Ma'am Elibita Solo, always listening and watching from Kagawasan, Sagbayan, Bohol. Sabi ng isa, sobrang tanga naman ng bida na to, walang kadala-dala. Naloko na nga dahil sa pagpirma, pumirma na naman. Dahil wala pang isang araw natuklasang naloko siya. Ayan, maraming salamat po sa inyong komento sa ating kwento. Shoutout po sa inyo, Boss Mama. Shoutout din kay Boss Norman Williams, kay Boss Eufrosina Astrero from Montreal. Shoutout kay Boss
Kay Ma'am Lorna Onggon from Alabang, Muntinlupa, Philippines. Maraming salamat, Ma'am. Kay Ma'am Estrelita Calme, 63 years old, from Kuwait. Uy, maraming salamat, Ma'am. Shoutout din sa ating listeners from Novaliches, Quezon City na si Ma'am Maria Azucena Alberto. Shoutout din naman kay Ma'am Amina Tiangpa. Kay Ma'am Yara Ashiana Manangan from Doha, Qatar. I'm your avid listener, Miss Kat. Thank you, Ma'am. Kay Ma'am Merlita Montano. Kay Ma'am Rowena Eloba from San Joaquin, Iloilo Pride. Kay Ma'am Lorina Cabigas from Panabo City. Lagi ako nakikinig sa kwento. Salamat po, Ma'am Lorina. Shoutout din kay Ma'am Beth Sardinia. Kay Ma'am Melindina Oliva. Kay Ma'am Sharamari Ipulan. Kay Ma'am Ana Victoria. Kay Maclien Macaroy. At syempre, shoutout din sa ating avid listener na si Ma'am Mai Chong. Lagi po siyang nakasubaybay sa lahat ng ating channel. Shoutout kay Ma'am Eden Carillo. Kay Ma'am Gaga Gaturia from Saudi Arabia. Kay Boss Marchan J. Caballero from Toril, Davao City. Kay Boss Maria Corazon Reyes from Dasma, Cavite. From Boss Megan Vlogs from Sydney, Australia. Uy, may taga-Australia tayo. Maraming salamat po, Boss. Shoutout din kay Boss Linda Sotelo. Kay Boss Aritec Rios. Kay Ma'am Amparo Magday from Italy. Kay Boss Ales Naroda. Kay Ma'am Rosemary Vasquez. Good day din po sa inyo, Ma'am. Kay Ma'am Evelyn Neroles. Kay Boss John Hapmans. Kay Boss Habiba Gunsay. Pasensya na po sa pronunciation ko. From Ma'am Evelyn Rolls from Taiwan. Kay Ma'am Rosé Milan from Riyadh, KSA. Kay Ma'am LV Estalane. Kay Ma'am Lula Hart. Maraming salamat, Ma'am, sa pakikinig palagi sa ating channel. Kay Ma'am Wilma Fantilanan. Kay Ma'am Valdez Nora. Kay Ma'am Maria Julieta Dakel. From Ma'am Marie. Kay Ma'am Jessica Rojas. Kay Ma'am Virginia Malasan. From San Carlos City, Pangasinan. Uy, Pangasinan. Same po tayo ng province, Ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Esterlita Paloma from Malaybalay City. Kay Ma'am Nilda Madrid. From San Andres, Bukid, Manila. Kay Boss Federico. Kay Ma'am Erlinda Abinoha. Out din kay Shirley Fernandez. Listening here in Hong Kong. Nakaka-inlove boses ng lalaki. Uy, maraming salamat, Ma'am. Kay Ma'am Lita Gatchalan from Aringay, La Union. Uy, may mga taga-Aringay din pala tayong listeners. Kay Boss Feger. Kay Boss Emilio Lachica. Kay Ma'am Wilma Castor, listening from Hong Kong. Uy, maraming salamat, Ma'am. Kay Ma'am Lucy Chua from Imus, Cavite.